Good afternoon. Afternoon already, church, as we promised you that we are going to bring what we transpire with this church. We are not saying that BCF is a perfect church. No, we are not. That's why we are trying to improve ourselves as a church. So again, church is the body of Christ, bodies of Christ. So in terms of the Word of God, it must be shown here on earth. Mag-Taglish po tayo para mas mabilis. Magpakita ng invisible God ang kanyang pagka-visible sa pamagitan ng tao niya. So, dapat maging tao ka niya. Anak ka niya. So, lagi kong sinasabi, lagi niyo isipin, anong type mo na Christian ba? Are you churchgoer? Are you religious kind of Christian? Or are you a disciple Christian? Or are you Christ-like Christian? Kasi pag Christ-like ka na, then you are to be the son of God. Remember, you need to be adopted as sons of God, and we have Ephesians that will tell you how the adoption will take over. It is not for you to apply, but it is for you to receive the seed and allow the instruction. He will guide you properly on how to use the seed so that yung seed po na tinanggap ninyo, which is yung salita ng Diyos, ay mag-grow. Kapag ito ay mag-grow, it means to say na ang Holy Spirit, who is responsible for the growth also, is nag-respond, or gumagalaw siya because we cannot just do it by ourselves. Ang trabaho natin is mag-receive lang. We are like soil, mag-receive. Pag ang soil, ni-receive niya yung seed, then it has the ability to grow. Now, the air, which is the Holy Spirit, the sun, whatever the need of the plant is God's provision. Yung sa atin naman is just to receive. Just like a soil na nagre-receive lang. Alright? So, with your cooperation through the manual, kaya may training po tayo, hindi pwedeng maging church tayo na wala tayong training. Otherwise, yun nga, religion. Pag religious tayo, pag religious tayo, nagme-mirror po ako. Pag religious tayo talagang hindi natin ma-experience ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, flashback lagi. You will never know who you are kapag hindi mo alam ang historical background. So, syempre naman, it takes time naman kung mag-history pa tayo dito. But just to remind you na bago tayo nakarating sa ganito, na matawag natin na tayo ay katawan ni Kristo, marami tayong na-process. Sana after this, hindi yung parang wala na naman kayo narinig. Kasi ang Holy Spirit po ang siyang deposit guarantee na ikaw ay anak ng Diyos. Paano mo masabing anak ng Diyos siya? Dahil lang ba nagsimba siya? No. Tayo po ay tumanggap talaga sa heart natin at yung ebidensya ng banal na Espiritu, which is in Galatians 3:9, 5:23 to 24, yung bunga ng banal na Espiritu. Ang siyang evidence or deposit guarantee. Alive siya Holy Spirit siya But you cannot see Him, pero makikita mo sa ebidensya. Kaya malaman mo ang taong magnanakaw. Magalaw yung mata. Hindi nakakapirme. So malaman mo rin yung may peace na tao. Ibig sabihin meron siyang inaangklahan. So observation according to the Word of God. Na kailangan po natin alamin. Knowledge is the very foundation of everything. Yon. Kaya nga po, tayo ay gumaganito sapagkat we are trying to be a part of the work of Jesus. Trabaho ito ni Jesus. Kung ikaw ay anak ng Diyos, syempre kasama ka. Makikitaan ka na gumagawa ka rin ng ganito dahil ito naman talaga ang mandate ng Lord. Matthew 28:18 to 20. Make disciples to every nation or every group of every people, of every kind of people. Basta people, human, you have to make a disciple. Make. Gagawa ka talaga ng disciple. So, kaya nga, kung hindi ka disciple, how could you make?
So kailangan po disciple muna tayo, and then we produce the kind that we have. So that's why si Jesus ay nag-produce ng the kind of Jesus. The Jesus prototype. Ang tawag ito yung church. Upon this revelation, sabi niya kay Peter, I will build my church. So nag-build siya sa akin as one of the bricks sa pamagitan ng kanyang revelation sa akin. Kasi hindi ako mananatili pag hindi ako revealed. In other words, nakakadirekta ka na sa Father in Heaven, dati-dati, talagang sa tulong ng ating kaya nga ang church ay nandito. Pag new fights ka, baguhan ka, tutulungan ka nila to grow, then finally you find your place. At ako ay nakita ko na yung lugar ko, kayo din, tinuturuan ko kayo, tinutulungan ko kayo, makita ang lugar ninyo sa church. So, yun, bricks tayo na inassemble ng Lord, bond in the love of God. Yung cement na nagdidikit sa atin is the love of God. Without the love, hindi tayo magdikit. Because our God is God of love. Okay, that's the wonderful, powerful revelation of the love of God. Iba ang love ng mundo, iba ang love ng Diyos according to His Word. And so we talk about family. We have two families. Physical family, yun yung apelyado mo, Nambong, ako Villegas, ikaw Duliente. We are classified with our own genes sa DNA ng ating mga tatay. So may idea tayo na tayo ay galing sa isang tatay. And that is our spiritual family. Sa pamagitan ng Elohim, Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, we can also, dito sa physical, ay pwede natin i-invade ito yung nawala tayo because of separation means sin. Nagkasala si Adam and Eve, yung una nating mga unang mga tao, yun ang nagkasala, tayo ay nasa ilalim ng itlog ni Adam, kaya tayo ay naging makasalanan din. Itlog means seed. Sperm. So billions of people, can you imagine? How powerful God is. Doon pa lang, ang laki na ng mamangha ka na talaga napaka-powerful ng Diyos. Paano siya gumawa isang tao and then nag-produce ng billions na tao? So the same way, sabi niya, dahil separate kayo sa akin, I will restore you back. So anong ginawa niyang remedyo? Nagpadala siya ng isang taong may tamang itlog. May tamang seed. So yun, kapag yung dati mong seed ay mamatay, yung sin ay mamatay, kailangan bayaran yon or like pinadala nga yung tamang seed para i-income or balutin ang seed mo at ang seed mo na dati ay matutunaw at itong bagong seed ang binigay sa iyo na yun ang born again. Alright, so kailangan eliminate natin yung dati nating seed spiritually. But physically, nandito pa rin tayo. So tayo ay produced ng katawan or soil, made up of soil itong ating body, na ito ay hango sa ating physical na tatay. But now we are born in the spirit, kaya tayo ay nandito na ang ating tatay. And we have known na ang pangalan ng tatay natin is si Jesus Christ. So paano yun nangyari? Kaya nga kailangan magbasa tayo, mag-Bible study tayo. Kaya meron tayong Bible study para lahat ng information po makuha natin. Kailangan talagang magkaroon tayo ng knowledge. For without knowledge, then we can never have the chance to know this God. Siya mismo mag-supply ng knowledge. Siya mismo magsabi sa saan ba tayo galing? Ano ba ang purpose natin? Atong meron tayo. Anong magagawa natin dito sa creation niya? At saan tayo patutungo? Yung 5 questions na yon ay kung masagot yan ng iyong experience sa salita ng Diyos, then finally you find your place. Ganon. So now we are in the church, the body of Christ. Kapag katawan ka ni Kristo, sensitive ka, kung anong dinidikta ng iyong mastermind. Lahat ng ginagalaw ng katawan galing sa ulo.
So if ang ulo natin ay si Jesus natural, nandyan po sa salita niya ang kanyang dinidikta. Dahil ang salita ng Diyos at ang kung ano man yung ginagawa niya ay magkaisa. That's why He is called holy. Isa siya sa kanyang salita. Para malaman kung ito nga ang tunay na creator, dahil ang kanyang description siya at ang salita niya ay iisa lang. Hindi siya sinungaling, is the God of truth. That's why yung mga description na yan, sa pamagitan ng mga informations mo, doon mo rin i-derive yung mga decision mo. So one of our enemy is the wrong decisions in life. Mali lang yung belief mo, talagang mali na lahat. Wow, mali. Can you imagine you only live once tapos nabuhay ka sa mali? Kailan po nating makarinig ng salita from time to time. Dahil ito na yung buhay natin. Katulad ng plant, kapag inalis mo siya sa kanyang source, which is soil, mamamatay siya. Like also fish, alisin mo siya sa tubig na kinabubuhay niya, mamamatay siya. Tayo din, kapag born in the spirit na tayo, alisin yung salita ng Diyos, mamamatay tayo. Kaya kayo iba, dehydrated, parang hirap na hirap sa buhay dahil hindi na makahinga, dahil nadidismantle or nadidistract na, or destroy na siya. Or nasiseparate siya sa kanyang source, which is God. The God that we know is the source, the sustainer, and the defender. Ngayon, kung nakatingin ka sa legs ko, talagang mawawala ka. Diba? Kailangan ang tingin mo straight. Pag straight ang tingin mo, natural, nabibigyan ka ng Lord the way, the truth, and the life. Dito sa mundo, marami kang makita. Ay, talaga. And the devil can use that to separate you from the eye of the sparrow. Binigyan tayo ng agila na mata kasi ang gusto niya sa quality ng anak niya, katulad ni Jesus, like the eye of a Jew, na talagang sharp. Physically yan, pero spiritually ang gusto ng Lord. Kung spiritual tayo na sharp tayo, hindi tayo nadadali ng mga outside forces. Nakita niyo po itong suot ko, army po talaga ang totoong anak ng Diyos. Warrior. Kaya kung hanggang ngayon ay pa-religious pa rin kayo, wala po tayong mapupuntahan. Na-discover ko po na ang tunay na church ay warrior. Dahil ang church is the bodies of Christ na sinisidlan niya ng kanyang power. Para saan ang power niya? Para ito to combat against the enemy. Who is our enemy? The dark world. We came from the dark world. Kaya, ang maganda, medyo alam na natin yung ating mga kalaban kasi dyan tayo galing. Yes. Na-convert tayo at dito na tayo sa totoong military. Dati, wala ka sa list. Anong tawag doon? Unlisted ka. So ngayon, talagang legal ka. So binigyan ka ng Lord ng tsapa, ng authority, ng pangalan na ang kalaban mo ay luluhod. Sabi ng Diyos, because no one can compare the power of my boss. Ang aking commanding officer ngayon talagang high of the all commanders. And so wala akong takot. So dahil na training ka, ay nawawala. Number one, ang mawala ang takot. Because courage ang binibigay ng Jesus natin in the midst of this dark world. So pag wala kang pera, nandyan yung takot. Wala kang kaibigan, nandyan yung takot. Ang fear can attack you anywhere, everywhere, sa levels ng buhay natin dito sa lupa. Remember, this is the world that is so darkened by the enemy. But thank God, dahil galing na tayo sa langit. Dati hindi tayo galing sa langit. Nasa lupa lang. Pero yung seed natin galing sa langit. So that's why we are the light bringer. Kapag may ilaw, natatakot ang mundo na madilim. So dalawang family, the family is the greatest or number one institution that God has given us. Ito yung treasure natin, where you belong. Ayaw ng Lord na para wala tayong pamilya. Can you imagine yung walang pamilya kung saan na lang nakikitira, saan na lang nakikikain, saan na lang, wala siyang identity.
So anong tawag dyan? In PA, no permanent address. Pero pag anak ka na ng Diyos, bibigyan ka niya, hindi lang kundi talagang stable, sustainable, at saka talagang powerful na lugar, which is higher than any lugar. That is what we we are the mighty family of God. Kasama na doon yung protection niya, provision niya, empowerment niya, lahat-lahat. Kung anong meron kay Jesus, actually, ang target ng Diyos, makukuha natin sa pamagitan ng pagsunod natin. Pero pagsunod mo, pag ganun-ganun ka natural, hindi mo makuha yung tamang blessing na gusto ng Lord sa ating lahat. So, I would like to stress doon kagabi, kulang tayo sa Psalms 127, talking about spiritual family dito. Every Thursday, I see to it, kung wala man tayong schedule na activity na napaka-importante, we schedule Thursday as our church day. So ito lang yung church. Sa totoo lang. Ang tunay kasi na church ay committed. Tinatayuan niya ang kanyang assignment. Kasi pwedeng i-assign ka ngayon, bukas wala ka naman. So, hindi ka pwedeng matawag na church. Ang tunay na church is hades cannot prevail. In other words, talagang kahit ano mangyari, katawan ka talaga ni Kristo kahit ano mangyari. Una dyan, hindi ka nagpapagamit sa mundo. Dahil nga ang gamit sa iyo ay para lang talaga sa Diyos. So, you are connected to the head, which is Jesus. Ito po ang tunay na church. Ang tunay na church, ang ulo ay si Jesus. Hindi si Manalo, hindi si Kibuloy, o hindi sino dyan, kundi si Jesus Christ. At nasa Bible po yan. So how would I know na ako ay katawan ni Kristo? Ano bang dala ko? Ang dala ko ay healing. That's why I can lay my hands. Tinuturuan ko kayo. I let you discover kung anong meron kayo. Then you found out kapag nag-pray kayo at nahil yung tao, yun ang isang hudyat na binigyan ka na ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. John 1:12 po. John 1:12. Kapag may magtanong sa inyo, yun ang sabihin mo, will I give you the power to give you the power. Power is the evidence na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi hindi mo nga naman makita ang Diyos. So ano ebidensya mo ngayon na anak? Dahil baka apelyido mo yung tatay mo? No, power po ang basihan. So how would I know na may power ako? Well, una-una, nagbago ako. Oo, tapos dahil nagbago ako, itong pagbabago ko, gagamitin kong magbago din yung iba. So ganun kasi ang description ng Diyos eh. Kung ano yung nitanggap mo sa Kanya, share it, and you will see how big God is. Amen. Hindi mo kasi makikilala ang Diyos na malaki siya, makapangyarihan siya kapag hindi mo ito sinubukan. Sabi ng Lord, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is wonderful, big, or whatsoever. Yung gusto niyang patunayan. So sa pamamagitan ng encounter mo. So, bakit ganito ang buhay ko? Perfect bang buhay ko? Hindi. Nagpapagamit nga po ako para ipiperfect ng Lord. Wise din naman si Lord. Kapag hindi ako magpagamit, hindi naman ako ipiperfect. So, wala akong choice kundi magpagamit para makita ko kung paano niya aayusin yung buhay ko to represent Himself. Okay? Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. So, madaling magsabi, I trust the Lord. Trusting is talagang hubarin mo. Can you imagine kapag ikaw ay citizen of heaven? Di ba? Ang ganda, citizen ako ng heaven. Pero wala akong karapatang mag-object. Pag sinabi ng Diyos na ganito, ganyan na yan. Hindi mo na pwedeng baliin. So, yon ang isang quality ng isang citizen of heaven. Law-abiding citizen. And because you trust Him. Because you know na siya yung pag sinabi niya, ginagawa niya. At hindi yan nakakasira sa'yo, kundi nakakabuti sa'yo. That's why you trust this God.
You've got to know this God in order for you to trust. That's why knowledge is the very foundation. Tulad din ng marriage. Pag hindi mo kilala ang asawa mo, abay, hindi na kayo magtatagal. Kilalanin mo muna, hindi yung, ay, ako si Roger, ako si ano, sige magsama tayo. Tapos, ay, wow, mali, hindi pala. Ganun ba yon? So that's why, kung gusto ninyong mag-asawa, magkasama ng isang tao sa buhay ninyo, you need to know. Because your knowing about that person will determine. Kaya nga, hanggang ngayon, kahit matanda na kami, we still know each other. Hindi mo talaga makilala ang tao sa kabuuan. Because ang tao ay pabago-bago. So that's why you need God. Okay? So fear of the Lord, may fear of the Lord ba tayo? Kapag may fear of the Lord tayo, ibig sabihin ng fear of the Lord, reverence, respect, honor sa Diyos natin, wala na tayong kailangan pa. Nandyan na lahat sa Kanya. Honor lang, reverence lang ang gusto ng Lord sa atin. Recognize natin na siya yung Diyos, siya yung pinagmula ng lahat. Then, everything that you need ay makikita mo na. Family is the smallest unit, pero ito po ay pwedeng i-magnify ng Lord. Can you imagine, yung langgam ba, pwede niyang palakihin, ibig sabihin. Ganon yung power ng Lord. Napaka-small unit, kayo lang mag-dulyente. Mamaya, nag-asawa yung isa sa inyo, nagbuo ng ano, and then nagkaroon na ng maraming community. And then pwede na magbuo ng society. At sa society, merong mga kultura, mga practices, doon kayo ma-identify. Kaya ngayon society natin, is sick. May sakit ang society natin. Bakit? Binuo na mga pamilya na puro drug addict, puro lahat ng mga sinful, kaya mga mura talaga. Napaka-influential ng mga movies, yung mga mura. Wala yatang movie na walang mura. Kaya after the movie, talaga nagre-review ka. Ako, akala niya nakapasok kayo dito, get out! Kasi simple word lang, may attached na demons. Yan ang matutunan natin sa witchcrafting. Alright, so prototype of the society is a reflection of what is going on to a family. What do you think? Ang society natin ngayon, anong klaseng pamilya meron tayo? Warak, talaga. Kanya-kanya. Makita mo naman ang mga bibig ngayon ng mga babae, parang wala nang value. Tapos yung mga movies natin na we spend a lot of money, hindi naman nakakapagbigay ng moral values na maganda. Nakakadecay pa ng ating society. So God never intended to be a state na katulad nito, ng ating Pilipinas na puro mura. Society is as strong as a family. Example na lang natin si Duterte, maganda ba yung pamilya niya? Para magpakarami tayo. Di dumami yung mga magmumura. Internationally, nationally, locally, mura ng mura. What do you expect? Katulad din ang sinabi ko kagabi, yung ating government, walang pakialam kung broken family man yan. Basta ikasal sila, okay, gore, sign, next, sign, sige, sign. They don't have that man lang na mag-counsel, o magpakasal kayo, alam nyo ba, may mga trabaho ba kayo, o wala. Wala. Basta't nandun kayo nagpalista, talagang ikasal kayo. Dahil yan lang ang sa law, ang inihingi appearance. At saka yung ballpen ninyo. Pero sa Diyos, iba po. Kaya nga iba ang ating kingdom, principle or precept or standard or principle kaysa sa world concept. Mamili na tayo. So anong gamit ng church? Ang church, hindi man lang nakinig yung mga politician. Ang church po ay malaking katulong ng government. Pero hindi. Parang tingin nila sa atin, pabigat. So sad. Depende yan sa nagpapakilala din.
So, hindi man lang sila makapagbigay ng pundo sa church. Hindi sila happy na yung mga tao sa church ay hindi nag-adultery. Medyo, syempre, hindi na natin ma-perfect yan, pero kahit papano nawawala yung mga bakla dito. Diba? Naglilipana yung mga bakla sa labas, pero dito sa BCF mukhang hindi nila mapasok. Pinapasok ko talaga noon yun dito. Ngayon, hindi makatagal na overheat. Kasi si Lord ay fire. Malaman mo yung church na may fire. Napapaso yung mga plastic. Kaya po, we are not condemning, but we are just showing the evidence of the real God as a real church. Habang buhay ako, I really stand sa salita niya, hades cannot prevail. Ang tunay na church ay hindi makatagal ang satanista. Kung hindi siya magbago, talagang patay siya. I want you to know that yung church na piniprepare ng Lord sa last days, sa big war na mangyayari, kasi may talagang may big war. The war that never had happened in the history of the world ay parating na. So kung ano nakita nyo sa mga war, wala yan. Yung greatest na war na hindi pa nangyari. Pero hindi uubra naantok ka. Anong klaseng Kristiyano yan pag inaantok ka? Tapos sasabihin mo na ikaw yung church na pantaming o panlaban sa dark. Kaya may training po tayo. Tulad, halimbawa tayo sa sundalo. Dapat nga greater pa tayo sa sundalo eh. Kung sila nakakakain ng mga sili, tayo nakakakain ng sobra pa dyan. Because it proves na talagang kahit ano ipapagawa sa'yo, kaya mong gawin. Diba? But thank God, hindi naman ganun si Lord na kailangan pakainin ka ng sili para ma-prove na ikaw ay sandalo. Kung ibig sabihin lang, mag-obey ka lang sa kanyang pinapagawa, tanggalin mo nga yung mga sinful para mapatunayan na ikaw ay kanya. So, yun po ang requirements. Now, bilang tingnan natin yung enemies natin. Number 1, yung sinabi nating unresolved conflict. Tingnan mo dito sa politics. Ano po ang may tutulong ng mga politician? Yung pundo lang ng bayan. In terms of humanitarian, wala. Kaya walang personalan, perahan lang. I'm sorry, hindi naman lahat ng politician ganun, pero mostly kapag politician ka, you are wearing mask. Kung totoo ang binibigyan nila sa bagay, depende yan sa meron namang like si Vico, ni Soto, ay talagang Christian yung nanay. So makita mo naman yung result. Diba? Na hopefully, na hindi tinotolerate yung mga adultery inside the Coronadal City. Hindi tinotolerate yung mga bakla. Hindi namin nagtatrabaho dyan, mga anak lang, mga tumboy, mga bakla, okay lang. Tapos sasabihin pa Christian kami, kaya ayokong gagamitin nyo ang BCF. Kung talagang kinatayuan nyo ang pagka-Kristiyano nyo, then tayuan nyo ng maayos. Para wag naman kidlatan yung inyong mga anak. Di ba? Kasi siyempre alam natin, di ba, kagabi, nabasa natin, 23,000 one day lang pinatay lahat ang mga taong adulterous. Here comes, ikaw, politician ka, tapos alam mo naman, ikaw, dami mong kabit, dami mong mga boyfriend, girlfriend. How could you trust such a politician na ganon? Nagtiwala pa rin tayo, binubuto pa rin natin, kasi ganito nga ang laban ng pera. Anong moralidad meron tayo? Baliwala yung moralidad na yan. Basta meron tayong pundo, gano'n, di ba? Only to know, yung pagkatapos niya sa politics, nagkiwalay sa asawa niya. Gano'n naman ang mga politician. Wala namang politician na talagang okay yung kanilang family. Simply because makompromise talaga. Kaya nga po, hindi ko sinabing naghanap ang Diyos ng perfect, kundi nandito nga siya para sirain ang naninira sa mga buhay ng tao. Yes. Hallelujah. That is found in 1 John 3:8. Can you go there?
Ano ba talaga ang purpose ni Jesus? Bakit puro Jesus kayo, Jesus? Ano ba yan siya? So we have to give information. Kapag yung church ay kulang ng informasyon, sila din ay hindi makatayo ng kanilang responsibility because kulang nga sila ng knowledge, understanding, and wisdom. Kaya yung taong nagpapatayo ng bahay na hindi niya inaalaw si Jesus o inaalaw ang Diyos na makibahagi sa building niya, it's all for nothing. Bahay man, institution, simbahan, or whatsoever, businessman, kapag wala ang Jesus dyan, hindi yan magtatagal. Sabi dito, the one who does what is sinful is of the devil. O, hindi ba klaro yung bakla, sinful yung ginagawa? Tell me. Tell me naman kung hindi naman sinful yung ginagawa. Kung maka-Hail Mary naman, oo. Tapos yon. Alam naman natin, we all know, na ang bakla ay talagang salot sa lipunan. Can you imagine ba naman yung mga ari ng mga bata talagang kapwa lalaki. Kaya nga ayaw na ayaw ng Lord, hate ng Lord yan. Kung totoong sa Diyos ka, hate mo rin yan, hindi mo i-hate ang tao. You save the bakla. Let them know, hey, ano ba plano mo? Ikaw ba'y talagang gusto mong mag-witchcraft? Dugo yung sinisipsip mo Saka alam mo naman yung puwit ng tao, hindi entrance yan, exit yan. Talaga itong si Satanas, sinisira niya lahat ng ginagawa na natural ng Diyos. Natawa kayo dahil totoo. Kaya it's good to be in the truth. Entrance? Ginagawa niyong entrance yung exit? Maganda ba yan? Kaya nga, the one who does what is sinful, ano ba yan? Di ba yan sinful? Is of the devil. Huwag mong sabihin, ay, ginajudge kami, mga demonyo kami, sabi ni Pastora. Well, yung ginagawa nyo, description ng devil yan. Sabihin mo, hindi ka bakla, talagang Christian ka. Binigyan kita ng pagkakataon, pero nang ginawa mo, nag-assemble ka pa ng maraming bakla dito para ipahiya ang Panginoon. Well, hindi kita kalaban. Kalaban ko yung espiritu mo. Yung pinaniwalaan mong tama ka. The belief, whatever your belief, will determine your confidence. So now, tell me, confident ka ba sa binibilib mo? Na ang bakla ay okay lang? Sa constitution ko, sa constitution ng langit, mukhang wala yan, kahit fornication. I was once with the sinful people. Pero ngayon, because I am now with the Son, I have to forget my past. I have to decide na sasama ako kay Jesus kasi ito na nga, nung iniligtas niya ako, kasama ko na siya na mangligtas ng mga bakla, mangligtas ng mga tumboy. Try to think, paminsara bala kung Ilonggo, paminsara bala kung anong ginahimo mo, Day, paminsara bala. Tell me, kung ano nang ginahimo mo kung tuod kaged, ihambal mo gid ang tuod. Bisan mag-ano ka pa, kay ginahimo mo, ginaloiter mo ang gin-create sang Ginoo, natural. Rebelde ka. So pag rebelde ka, natural, akig ang Diyos sa imo. That's why hulat ka na lang, kay nagsilingdira ang mga anghel, nakaano na sila, naka-format na sila to kill ya. Because our God is a God of judgment. Ayaw na ayaw niya. Alam niyo naman, ang sin is basura. Do not graduate as a cum laude, kung ano pa dyan, tapos gagawa ka lang ng babasurahin mo na lang yung katawan mo. You end up to HIV. Excuse me, paano naman yung mga kabataan na sumusunod? Yung iba pa nga, ang sakit pa, nasa education pa sila. Telling that ito ang education, kapasa kami dahil magagaling kami, bakla! So at the end, you're going to destroy your name. Not only your name, but the name of Jesus. Kaya nga, I love this verse, talagang direct to the point. Jesus came to destroy the works of the devil. I accept that. My Jesus will destroy the works of the devil in my life. Ano ba ang mga trabaho ng demonyo? Pinapabilib niya ako sa kanyang mga lies. Wow, okay lang magbakla, magtumboy. Okay lang. Ngayon,
halikan ka lang ng kapwa mo, babae, kahit friend, iba na yung tingin ng mga tao. Sino kaya ang tumboy dyan sa kanila? Ganun agad. So, kaya nga po, niloiter ni Satan yung ating mga minds. Ano yon? Baka makatulog ka. Cameraman. Because the devil has been sinning from the beginning. Mula pa noon, nagkakasala na siya hanggang, sabihin mo sa katabi, hanggang ba ngayon? Ilang dekada na si devil nagkakasala, hanggang ngayon ba? Nagkakasala ka pa rin? So, kung ikaw ay nagkakasala pa rin, you belong to the father of lie. And that is the devil. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. You have to identify kung ano yung mga devil's work sa buhay mo. Chismis, number one. Kaya marami kami, mga kapatid kami sa chismis, nagkasiraan kami. Mabuti na lang merong salita ng Diyos na nagbalik sa amin. Kung hindi, nako, forever. So the reason why, the purpose why Jesus came, He appeared to all men is to destroy. That's why if Jesus is in you, He is on the process of destroying everything inside. Amen. Bine-burn niya yung mga hindi maganda sa buhay mo, yung mga lies na yan, sirain niya yan, papalitan niya ng tamang mga instrument or equipment para ikaw ay babalik sa iyong original. That you will be like the Son of God. Okay? The one who is born of God. Number 9, no one who is born of God will continue remains in them or continue to sin. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Praise the Lord ka. Makanta ka pa, sasayaw-sayaw ka pa, wala kang katulad, o Diyos. Tapos bakla. Ano ba yan? So you continue to sin. Pag you continue to sin, sabi dito, hindi ako, wag niyo akong sisihin. Verse 9, 1 John 3:9. Because God's seed remains in them, they cannot go on sinning. Dito natin malalaman na ang seed mo ay mukhang hindi pareho ang seed natin. Remember, Jesus is a seed, hybrid seed. Yes. They cannot go on sinning because they have been born of God na. Yes. Hindi sinabing hindi tayo magkasala, but we cannot go on sinning. Yes. Alright? So because they have been born of God. So malaman mo yung mga taong born of God Etong bakla ito, ang dami niya sinasabi against nagsasaway sa kanya mga sinful nature. Tinanggap siya doon, may mga ganun din. Kaya, natural. Tapos they will accuse people na tumutulong sa kanila para magbago. Kung ayaw nyo naman magbago, sino naman kayo para habul-habulin? Nasabi ng Lord, yung tumatakbo, wag nang habulin. Hayaan nyo na sila. Itulak nyo. So this is how we know who the children of God are. And who are the children of the devil. Kailangan po mabasa nyo ito. Lalo na yung mga bakla at tumboy. Who are the children of the devil are? Anyone who does not do what is right. Tama ba yan? Sinisex nyo yung mga kapwa nyo lalaki. Tama ba yan? Talaga naman sobrang darkened na ang inyong mga mind dahil hindi na kayo na tumatayuan ng balahibo. Talagang wala na kayong konsensya. Is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Tell me, do you love your brother kung sinisex mo siya? Kapwa brother? Is that love? That is not love. That's loitering. That is destroying. So that is not love. That is crushing. That is satanic. So kailangan marinig ito ng ating mga kabataan to prevent them kung may symptoms man sila. We, the church, shall have the power to stop them and bring them out from the system of the world. Yeah. We are bringing the system of God. The system that is so powerful. Amen. That is the kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. I love you. Kung nasaktan ko man kayo,
I guarantee you, ibig sabihin, ang Holy Spirit po nagpo-prompt na sa ating lahat, lalo na sa pastors. I pity those people na may pastor sila na bakla, o di kaya tumboy, o di kaya chismosa. Talagang kawawa, alam mo na ang magiging produkto ng church na yan. Kailangan yan ay malinis, makorek, upang tayong lahat, hindi naman condemnation ang dala ni Jesus, remember? Ang dala niya po ay love. Accepting you as you are, but you need to change. Dahil hindi kayo tatagal sa kanyang kaharian kung di naman tayo magbabago. Manatili ka ba namang bakla dyan sa langit? Ewan ko na lang. Natural, hindi pwede. Mahuhulog ka pa rin. Kaya nga mayroon tayong church na magpo-process sa inyo. Palakpakan natin ang Lord. So we thank God for 127. Let's go there. Magpa-park na naman tayo dito. Ang promise ng Lord sa atin sa Psalms 127, 1-5, bilang church, bilang family of God. So ako, napatunayan ko na po sa physical family ko, sa Villegas family ko, na only Jesus can bring us out from darkness, maging sa ating mga ginagawa na mga nakakapanlulumo na mga karumaldumal na mga ginagawa ng tao. Kaya sabi nga niyang devil, sobra pa kayo sa akin. Sapagkat sa totoo lang, may power tayo, ang devil wala. Kaya kung pag-usapan natin sa kasamaan, mas masama ang tao. Kasi siya yung may power. A song of ascent to Solomon, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain, unless the Lord watches over the city, like Coronadal City, hanggat hindi si Lord ang reigning king ng Coronadal City, the guards stand watch in vain. Lahat ng ating mga kabutihan, ang ating mga pinapaganda natin, ang city natin ay magiging vanity, magiging mawalang saysay. Kung ang city na ito ay puno ng HIV naman, puno na HIV, anong mga beautiful Coronadal City? Hindi po tayo maging beautiful kung puno naman tayo ng sakit. Lalo na sa mga sakit sa sexual, transmitted disease. Alam natin yan. At marami na ngayon, you should be aware. Paki-check ng mga anak ninyo. Baka mamaya magpapakamatay na lang, hindi alam. Dahil the government did not provide counseling. They did not provide humanitarian assistance how to live rightly in order for them not to go to jail. But the church has. Ito yung ginagawa natin to prevent people to go to jail. To prevent people to be talamak sa druga. Hindi ba yan maganda na mga plano? Plano ng Diyos? Bakit hindi sinusuportahan ng ating government? They will always say bigas, bigas. Pero sa totoo yan, sumusobra yung mga bigas natin. Bilbil natin, nagkalalakihan na sa kabibigas. Maging balance naman tayo. Number one, anuhin mo yung bigas kung patay na yung tao. Puno na ng sakit, HIV. Sa ating mga opisina, puro bakla ang nandyan. Sabihin mo, tell me nga kung anong ginagawa ng bakla, be. Hello? Tapos sasabihin niyo, ay, judgmental si Pastora. Hindi yan judgmental, binabasa natin yung salita ng Diyos. In vain talaga lahat itong ating mga pinaghirapan. Isa tayo sa bayan, yung asawa natin, adulterous. Diba? Opisyal yung ating asawa, pero may mga sa asawa ngayon. Pwede mo bang masaway ang mga tao dito sa Coronadal na huwag mag-asa-asawa? Yung leader natin, ang daming asa-asawa. May mga scandals pa nga. Hindi yan para ipahiya to correct. Alam mo, pag na-correct ka, talaga mapahiya ka. Hindi ka naman pwede makorek pag hindi man siya mapublicize Diba? Tayong magawa. In vain, you rise early and stay up late. Can you imagine? Lumalalim na mga mata ng katatrabaho para lang gumanda ang Coronadal City. Tapos, may in vain din dahil sa, toiling for food. Lahat tayo, lagi natin sinasabi, kung magsimba ako, wala tayong pagkain. Bakit? During ba sa simba?
Diyos ko naman, nagsimba ka na 1 oras, 2 oras, parang kasalanan pa ng Diyos na kinuha yung 2 oras mo ay hindi ka makapaghanap ng pagkain. I'm just telling you para mabuksan ang mata natin. For He grants sleep, siya naman mismo nagbigay ng sleep, those He loves. Kaya hindi ka makatulog dahil ay iniisip mo utang or di kaya pera. So children are heritage from the Lord. Offspring is a reward from Him. Kung tama naman ang ating pagpapalaki. Paano yan? Kung yung model naman natin, puro namang adulterous. Sayang, di ba? Ang ganda-ganda yung uniform ng anak mo, ang sapatos bago, lahat may baon. Pagkatapos ang nakikita ng anak mo sa'yo, ayun, may asawa sa kabila, may anak sa kabila. So what do you expect? Kung ako sa'yo, huwag niyo lang bilhan ng uniform. Wala din. Wala kayong intention na mag-build ng strong family. Tama ba? Like arrows in the hands of a warrior, are children born in one's youth. Diba? Kung lahat tayo, nanggaling tayo sa bata tayo, kaya nga ginagamit tayo ng Lord, blessed is the man whose quiver is full of them, and they will not be put to shame when they contend with their opponents in court. Mag-identify tayo mga anak ng Diyos. And the rest sa Diyos na yon. I'm not perfect. Galing din ako sa kahirapan, lahat. Kaya nga ang secret po, para hindi tayo mahirapan sa buhay natin, get right. Sa righteousness lang talaga ang hinahanap natin. Wala sa unrighteousness. May the Lord God bless every churches. Yun po ang aking dalangin, na we are raising up soldiers na pag hindi ka sundalo, sino ang sisita sa mga taong magnanakaw kung walang sundalo? Kaya sa Kingdom of God dapat may sundalo. At yun ay ang mga anak ng Diyos. Sila ay trained. Sila ay merong sensitivity, parang agila. Lahat ng quality ng Jesus para mamuno tayo ng isang pamilya na ito ay hindi salot sa lipunan, ito ay hindi nakakabigay ng additional number sa mga jails, at hindi makakabigay ng number sa mental hospital. Yun po ang concern ni Jesus. Pumunta siya rito para lahat tayo ay ma-preserve, mabalik sa original na hindi tayo magiging problema. Kundi tayo ay magiging solusyon ng ating lipunan. Ito yung church. Kung ang church ninyo hindi naman solusyon, hindi yan galing kay Jesus. Nandito po tayo para maging solusyon. And I'm so glad to have our young people na maagang na-expose sa mga ganito. We're so excited. Sana naman itong ating mga ahead, mga matatanda, mga merong maturity na, deliver the word rightly para magkaroon tayo ng next generation na to combat against the scheme of the devil. The devil's plan is to destroy Philippines, right? By having mga sinful na mga tao. Kaya nga kailangan po natin ma-born in the spirit para lahat ay malinisan, ang ating mga PNP, malinisan kahit papano, and then surely malimit yung mga crimes. Yun ang objective ni Jesus. Kaya siya pumunta rito. And I am one of His body. Ikaw, body ka rin, body rin ako. Together, we can do this by the power of the Lord Jesus Christ. I hope, klaro po ang church, hindi lang puro pray, puro kanta, kundi ibig sabihin, get right, and so that your shine will light. People don't read the Bible. Mga church people, hindi marami. Kung kayo nga hindi halos nagbabasa ng Bible, yun pa kayo mga tao sa labas. Kaya nga, ang ating mga buhay ay binabasa na ng mga tao. Magpabasa na tayo. Sana naman, hindi mali yung mabasa nila, kundi yung tama para mabigyan ng tama ang kanilang family. God bless you. I love you all. Homosexuals, yung mga nag-pornography. Stop doing that sinful nature. It will not give you good, even your family. Isipin nyo na lang yung mga pamilya ninyo. Babalik at babalik sa inyo ang mga pinagagawa ninyo. Whatever you saw
you will reap. That is my last word to all those people. Kung nasaktan ko man kayo, may this be a shifting of your perspective sa buhay nyo upang lahat naman tayo magtulungan. Kaya may prayer ay talagang magtulungan tayo. Saan nyo sa pamilya nyo? Ako, inumpisahan ko sa pamilya ko. I'm sure yung family ko, may family din yan, mga attached na family yan. And then yung light mag-shed. And together, we can cover the whole earth with His light. In Jesus' name. God bless you. We love you. Bye-bye.